Sa isang hininga, maaari natin siyang ipadala sa limot. Seryosong sumagot si Feng Chino, ang isang makapangyarihang puwersa ng dilim tulad ni Jianzhu ay hindi masusukat sa pamamagitan lamang ng antas ng paglilinang. Bukod dito, wala ang ating master dito. Ito ay tiyak na hindi isang magandang pagkakataon upang harapin si Jianzhu. Ang mga ghostly whispers ay biglang lumitaw na nagsasabing, "Ina, tama si ate." Si Jianzhu ay isang maliit na cultivator lang. Bukod pa, sa lakas mo, ang pakikipag-ugnayan sa kanya ay madali lang, parang pagbaligtad ng pancake. Ina, ito ay isang oportunidad na kumatok sa ating pintuan. Huwag mo itong hayaang mawala. Ina, araw-araw kang nag-aalala na baka nasa magandang kalagayan ang master at bigyan tayo ng ating mga katawan. Hindi mo ba lang kami hahayaan na kami na ang bahala rito? Manahimik kayo. Isang matalim na sigaw na sinamahan ng mabilis na hagupit ang nagpapanik sa tatlong espiritu. Isang kumpol ng mga walang isip na masamang loob. Si Jianzhu ay isang tao na kahit ang master ay kailangang maging maingat. Kayo, kumpol ng masasamang espiritu. Hindi ba kayo natatakot sa kanyang mga summoning techniques o sa kanyang ginintoang kabutihan? Habang nagsasalita si Feng Chino, hinugupit niya ang kanyang letigo na nagdulot ng pagdaing ng sakit sa mga espiritu. Ina, patawarin mo kami. Alam naming nagkamali kami. Huwag mo kaming masyadong saktan. Ate, iligtas mo kami. Agad na lumapit si Chini kay Feng Qinyo na sinasabing, "Ina, kung alam ko lang na kayang ipatawag ni Jianzhu ang celestial deity, mas naghanda sana ako." Ang summoning ritual ay nangangailangan ng pagpili ng mapalad na araw, paliligo, pagpapalit ng damit, at paghahanda sa loob ng 3 araw. Nang walang kahit 10 araw hanggang kalahating buwan ng paghahanda, hindi tayo makakagawa ng diskarte sa ating mga katawan. Hindi tayo dapat matakot sa kanyang ginintoang kabutihan. Ngayon, nasa kamay natin ang buong immortal realm. Pagdating ng panahon, maaari lang natin siyang tapakan. Ipinatong ni Feng Kenggo ang kanyang baba sa kanyang kamay at sinabing, "Ang sugo na dumating ngayon ay isang kinatawan ng matandang dragon god." Ang kanilang relasyon kay Jianzhu ay hindi maliit. Ang matandang dragon ng Sun and Moon Lake ay isang tao na kahit ang master ay ayaw galitin. Biglang lumapit si Chingy kay Feng Kenggo at bumulong ng isang bagay. "Ina, paano kaya ito?" Nagpatuloy si Chingy, "Kung mapapatay natin si Jianzhu, magiging napakalaking tagumpay iyon. Pagkatapos ay gagantimpalaan tayo ng master para sa ating mga kontribusyon." Narinig ito, nasabik si Feng Qinyo at sinabing, "Sige, subukan natin ang iyong paraan." Samantala, sa isang nakatagong silid, nagsasanay si Jianzhu ng kanyang mga spells. Ang kanyang ekspresyon ay isa ng matinding konsentrasyon. Biglang sumigaw ng malakas si Jianzhu at isang pagbagso ng kapangyarihan ang sumambulat, "Nigel level up." Sa isang iglap, isang protective talisman circle ang bumalot kay Jianzhu. Ang bawat talisman ay nagsimulang magliyab at ipinahayag ni Jianzhu, "Tinawag ko ang Dragon Transformation Heavenly Path sa paanan ng tunay na Panginoon." Biglang isang imahe ng Divine Lord ang lumitaw sa likod ni Jianzhu. Sa sandaling iyon, tila sila ay nagsama-sama. Ang Divine Lord ay nagpapakita ng parehong yang at yin na enerhiya ng mas matingkad. Sinamantala ang pagkakataon, sumigaw si Jianzhu, "Lord of the Celestial Void, Heavenly Right, Great Chaos Heavenly Right, Lord of the Celestial Void, Savior of the Suffering, Ancestor of the Mysterious Path. Bless the people of Great Chaos. Thank you. May peace and tranquility prevail." Biglang inilunsad ng lahat ng kapangyarihan at henyo ang isang atake patungo sa pagan sa harap ni Jianzhu. Ang tubig sa loob ng pagan ay umalon, inilalantad ang liquefied gem. Pagkatapos ay itinaas ni Jianzhu ang kanyang kamay sa kanyang noo. Pagkatapos noon, kinuha niya ang isang ginintoang sinulid mula sa kanyang noo. Nang walang pag-aalinlangan, binaril ito ni Jianzhu ng diretsyo. Ang kapangyarihan ni Jianzhu ay sumanib sa liquefied dragon gem kanina. Sa sandali, isang espada ang nagkatotoo. Ang natitirang kapangyarihan ay biglang sumirit pataas sa kalangitan na may matinding puwersa. Sa malaking celestial chaos sa ilalim ng maliwanag na buwan, isang boses ang umalangaw, "Infinite Child of the True Origin, the Savior of the Suffering." Ang Dragon King rito ay labis na namangha na sinasabing, "Ganito ba kayo nagpapatawag ng Diyos? Hindi ganito ang pag-anyaya ng Diyos. Nasaan ang ritual altar?
Nasaan ang mga handog? Malinaw na ito ay isang anunsyo. Si Janju naman ay lubos na naintriga sa mga resulta na kanyang nilikha na sinasabing, sige, sige. Nang walang sinasabi pa, itinaas ni Janju ang kanyang kamay pasulong. Agad na lumipad ang espada patungo sa kanya at perpektong nahuli ito ni Janju. Pagkatapos ay hinimas ni Janju ang talam, naramdaman ng makapangyarihang asol na enerhiya. Yumuko ang Dragon King bilang pagbati. Pagbati, kaibigang bata, sa pagkuha ng isang kayamanan na sandata. Tumingin si Janju sa hilt at sinabing, ang espadang ito ay nararapat na bigyan ng bagong pangalan. Mula ngayon, ikaw ay tatawaging Great Chaos Sword. Sabi ni Zhang Ju, tinitingnan ang kanyang espada na may labis na kasiyahan. Sa kalangitan ng gabi, isang sinag ng liwanag ang sumabog. Si Shalan, sa malalim na pagninilay, ay nakaramdam ng kakaiba. Si Juan sa tabi niya ay nagkomento, lumabas na ang Divine Weapon. Mukhang tumaas ng isang level ang kapangyarihan ng matandang Dragon God. Ang Divine Weapon na ito ay maaaring hindi pagmamay-ari ng matandang Dragon God. Malamig na sinabi ni Shanlan. Bakit mo nasabi iyan? Curious na tanong ni Master Juan. Hindi mo ba narinig ang mga panalangin ng hindi mabilang na tao ng Great Chaos? Ngumisi si Shanlan. Pagkatapos ay bigla niyang nalaala na magtanong, paano si Janju? Sumagot si Wano, nasa inyang cave siya, narinig ko. Sa sandaling ito, napagtanto ni Juan ang tunay na pinagmulan ng bata ng Infinite, ang bagong emperador ng Great Chaos. Maaari kaya na may hindi kanais-nais na relasyon si Jiangsu sa emperador ng mga tao. Dahan-daang pinagdikid ni Shaolan ang kanyang mga daliri na nag-uutos. Magpadala pa ng isa pang imbitasyon sa kasal sa Empress of Great Chaos. Opo, susunod po ako. Yumuko si Wano bilang pagsunod. Habang lumalakad palayo si Wano, nag-iisip siya, nagpadala ng imbitasyon sa kasal. Nagseselos ba ang master? Hindi. Siguradong gusto ng master na samantalahin ang kaguluhan ng tao upang makialam sa kanilang mga usapin. Sa pagkakataong ito, may malaking plano ang komandante. Sa kabaligtaran, ang malamig at malayo na si Sean ay nagmaktol sa inis, nagtataka kung bakit hindi pa rin dumating si Janju sa Fairy Realm. Napakabobo, hindi ba niya naunawaan na kung ayaw niyang malaman niya, maaari siyang magbigay ng disenteng dahilan upang akitin siya sa ibang lugar. Samantala, nanatiling nakatayo si Janju ng matagal. Ang Dragon King, puno ng pag-aalala, ay nagtanong kung may problema sa sulat. Well, wala namang technically na mali. Kasi, hindi ko inaasahan na may mga taong napakadiretso kung personal, pero nagiging ibang-iba ang karakter kapag sumusulat ng sulat. Kaya naman, nakaramdam si Sunday Janju ng samut-saring emosyon habang binabasa ang sulat. Hindi naintindihan ni Sundara, ang Dragon King, ang kakaibang salita ni Janju, kaya nagpa siya siyang pabayaan na lang, nagkunwari na hindi niya narinig ang anuman. Ayaw nang ipaliwanag pa ni Janju at itinago ang sulat. Na may madilim na kunot-noo, dinurog ni Janju ang sulat sa kanyang mga kamay, iniisip kung gaano siya kaba-kaba sa gabi, naghihintay ng isang uri ng ghostly rendezvous. Para bang binabantayan sila ng kanyang maliit na alagad. Balak kong maglakbay sa East Nai Mountain sa susunod na ilang araw, anunsyo ni Jiangju. Nandito pa rin ang Demon Lord. Mayroon bang paraan upang hindi niya malaman? Nag-aalalang tanong ng Dragon King kay Janju. Sumugod si Janju, iginiit na napakadelikado ng biyaheng ito para sa kanyang benefactor na gawin ng personal. Dapat na lang niyang ipadala ang kanyang mga tauhan sa halip. Itinaas ni Janju ang isang kamay upang pigilan siya, na sinasabing hindi ito maliit na bagay at dapat siyang personal na pumunta. Magalang siyang yumuko, idinagdag, kung ganoon, sana ay makapaghihintay ang aking benefactor ng kaunting sandali. Sa gayoy, pinagdikit ni Janju ang kanyang mga kamay at nagsimulang magbigkas ng ilang incantation. Pagkatapos ay may golic na inaktibo ni Janju ang isang mekanismo na nagdulot ng pagbangon ng mga kayamanan mula sa lupa sa harap niya. Sa harap ng kanyang benefactor ay nakalatag ang napakaraming mahahalagang bagay. Tumingin si Janju sa kabutihang loob ni Janju, nagulat na sumigaw, hindi ba't medyo sobra naman ito? Humilig si Janju ng malapit, masiglang sinasabing, hindi ito sobra. Kailangang maging maingat ang aking benefactor kapag pumapasok sa pugad ng dragon o lungga ng tigre. Bumantong hininga si Janju, gustong tumanggi. Sa pagkakataong ito,
kapag pumunta ako sa Fairy Realm, may sarili akong plano. Bukod pa, maaari ko namang tawagan si Janju para humingi ng tulong anumang oras kapag nasa teritoryo ako ng Sun and Moon Lake. Humalaklak si Janju na sinasabing, dapat maintindihan ng aking benefactor ang sarili nilang sitwasyon. Napahiya sa katotohanan, natahimik si Janju, nag-iisip, naiintindihan mo ba kung gaano karaming gulo ang maaari mong idulot? Kahit sa isang ligtas na lugar, tila sinusundan ka ng kapahamakan. Dapat payagan ng aking benefactor ang kanilang mga tauhan na tulungan ka. Iminungkahi ni Janju, at sa gayoy, kailangan ng bamhantong hininga at tanggapin ni Janju ang katotohanan. Kinabukasan, sa training grounds, naghihintay na si Shalan, nakabihis na ng mas komportableng kulay ube. Sa malaking kaibahan, si Janju ay nakasuot ng baluti mula ulo hanggang paa. Nakatayo ang dalawa sa arena floor, naghihintay lang na kumilos ang isa. Hoy! Ang mga kumakain ng buto ng melon ay sina Kil at Shaning. Nag-aalalang sumigaw si Shaning, "Oh hindi, oh hindi. Ang aking minamahal na asawa ay malapit ng bugbugin ulit ng aking ate. Talagang miserableng buhay niya, mas masahol pa sa akin." Si Kulo, kumakain ng candy, ay matamis na tiniyak kay Shaning, sa pagkakataong ito, hindi papayagan ng master na umabot pa sa ganoon kalayo. Agad na pinatay ni Shoning ang optimismo ni Call na sinasabing, "Bata ka pa rin. Hindi mo naiintindihan. Bukod sa akin, ang asawa ko lang ang binubugbog ng kapatid ko at nabubuhay pa. Nasaktan na siya dati at malamang na masaktan pa siya ng ilang beses." Oh, nagsisimula na. Agad na nahumaling si Shaning sa labanan. Sumigaw si Janju ng hamon, "Asawa, mas mag-ingat ka sa pagkakataong ito." Ngumisi lang si Shonlan. Nang walang pag-aalinlangan, sumugod si Shonlan para sa atake. Kinuha ni Janju ang isang bone fan mula sa kanyang gamit. Sa isang pitik ng fan, naglabas siya ng cross slash. Sumugod si Shonlan ngunit mabilis na lumukso ng mataas upang umiwas, umiikot sa ere upang lumapag sa harap mismo ni Janju. At pagkatapos, isang friendly punch ang ibinigay. Nagpabagsak ito kay Janju ng ilang metro. Si Janju, nahuli sa gwardya, ay walang pagpipilian kundi ang dumulas sa lupa. Umungol siya sa sakit, aray. Kinuha niya ang isang healing pill at isinubo ito sa kanyang bibig. Ngunit mas mabilis si Shonlan, hinawakan ang kanyang bibig at pinilit siyang iluwa ito. Pinaharap ni Shonlan ang mukha ni Janjes at nauuto siya, "Asawa, masyado kang magaspang." Bilang tugon, nagpakawala si Shonlan ng sunod-sunod na suntok at sipa sa kanya. Sa huli, si Janju, na namamaga ang mukha, ay nagwagayway ng puting watawat. Wala nang laban. Sumusuko ako. Sumusuko ako. Si Shanlan, nakahawak ang mga kamay sa kanyang balakang, ay nagtanong, "Dumating ka ba sa Sun and Moon Lake upang mangikil ng pera?" Ang paglilinang ay tungkol sa pagtitiwala sa sarili. Kung patuloy kang umaasa sa panlabas na bagay, magiging abala lang iyan. Lecture ni Shonlan. Pagkaraan ng ilang sandali, kinalmat lang ni Janju ang kanyang ulo at sinabing, "Opo, opo, tama ka talaga, mahal kong asawa." Humarap si Shonlan kay Janju ng tahimik at hindi niya maiwasang mamula sa kanyang ekspresyon. Biglang nagtanong si Shalan, "Paano ako kumpara sa emperador ng Great Sun, ang Demon Lord ng Demon Nation?" Tumalon ang puso ni Janjes, iniisip, hindi, ito ay isang loaded question. Gusto mo ba talagang malaman? Humilig si Janju upang magtanong at nagbuga ng hininga si Shanlan, naghihintay ng kanyang sagot. Naguluhan si Janju, inisip, ano ang ibig sabihin ng half na iyon? Gusto ba niyang malaman o hindi? Talagang komplikado ang mga babae. Isinantabi iyon, inanunsyo ni Shaolan, may ilang pagkilos mula sa Yushu tribe. Pupunta ako roon bukas. Wala ang master sa loob ng ilang araw at nagtanong si Zhang Su kung babalik siya sa loob ng 2 araw. Malamig na sumagot si Shanlan na sa pagkakataong ito, ang pag-alis ni master ay nagpadama sa kanya ng kaunting pag-aatubili. Kung ganoon ang pakiramdam mo, sasama ka ba sa kanya? Tanong ni Shanlan. At ang bumalik ay ang kasiyahan ni Janju na lahat ay tungkol sa maagang pagdating at maayos na paglalayag. Sa sandaling ito, gusto lang ni Shalan na saktan ang fake-headed Janju na ito. Nakaupo si Shoning sa tabi niya at nagtanong kay Ku, paano mo nalaman iyan?
Nagbabasa ka ba ng mga kapalaran tulad ng isang bilyonaryo? Mayabang na sumagot si Kulo, "Siyempre, ginagawa ko." Niyakap ni Kula ang kanyang mamula-mulang pisngi, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-iisip ng kanyang master na araw-araw ay pinag-iisipan ang ideya ng pagpiga sa kanyang minamahal sa kama. Samantala, ang kanyang minamahal ay sabik na naghihintay ng balita mula sa kanya. At sa pagitan nila ay namukadkad ang madalas na tinatawag ng lahat na pag-ibig. Dito, nakarating na si Jiangju sa gate. Nakita si Jiangju, agad siyang nakilala ng pulutong. Isang kasama ang sumugod upang batiin, "Iniimbitahan ka ni Sir Jiang na sumunod. Matagal na kaming naghihintay sa iyo, young master." Paumanhin sa abala, dinala si Jiangju sa isang silid sa gilid ng bangin kung saan siya umupo sa isang tea table, sabik na naghihintay sa kanyang panauhin. Dahan-daang tinawag ni Jiangju, "Shaning." Habang hawak ang isang tasa ng tsaa, sinipal ni Shaning ang kamay ni Jiangjes. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.